Nabasa mo na ba ang 100 ng banal na kasulatan ng maraming beses na ito ay halos masyadong pamilyar? Ang mga salita ay nakakaaliw, tulad ng isang maayos na landas, ngunit ang kanilang kapangyarihan, ang kanilang hilaw, nagbabago na katotohanan, ay nasmud sa pamamagitan ng pag-uulit. Para sa marami, ang awit 23 ay ang daanan na iyon. Nalaman namin ito bilang mga bata, binabanggit namin ito sa mga libing, nakikita namin ito sa mga card ng pagbati. Ngunit paano kung sinabi ko sa iyo na sa loob ng 6 na maikling taludtod na ito ay namamalagi ng isang serye ng mga malalim na lihim na karamihan sa mga tao, maging ang mga nakakakilala sa kanilang buong buhay, ganap na makaligtaan? Paano kung ang pamilyar na awit na ito ay may hawak na susi sa pag-unlock ng isang antas ng kapayapaan, pagkakaloob, at layunin na hindi mo pa naranasan? Ngayon, hindi lamang natin babasahin ang awit na ito. Pupunta kami sa paglalakbay ng malalim sa puso nito, na natuklasan ang mga revolusyonaryong katotohanan na nakatago sa simpleng paningin. Ihanda ang iyong sarili, dahil kung ano ang iyong matutuklasan sa awit ng pastol ay may kapangyarihan na baguhin hindi lamang ang iyong pananaw, ngunit ang mismong kurso ng iyong buhay, magpakailanman. Upang tunay na maunawaan ang lalim ng awit Kapitulo 23, dapat muna nating maunawaan ang taong sumulat nito at ang mundo na kanyang tinitirhan. Hindi lamang ito abstract na tula, ito ay isang taos-pusong deklarasyon mula sa isang tao na alam ang talinghaga. Ito ay isinulat ni David. Ngunit bago si David ay isang hari, isang higanteng slayer, o isang tao pagkatapos ng sariling puso ng Diyos, siya ay isang pastol. Mula sa kanyang kabataan, ang kanyang mundo ay ang bukas na bukid, ang mabato na burol ng Judea, at ang patuloy, hinihingi na pagkakaroon ng kanyang kawan. Gumugol siya ng hindi mabilang na araw at gabi sa ilalim ng mga bituin, kanyang isip, kanyang mga kamay, at ang kanyang puso na nakatuon sa isang bagay, ang kagalingan ng kanyang mga tupa. At ang mga tupa, tulad ng alam ni David na mas mahusay kaysa sa sinuman, ay ilan sa mga pinaka-umaasa na nilalang sa mundo. Hindi sila mabilis. Wala silang likas na panlaban tulad ng matalim na mga claws o fangs. Ang kanilang paningin ay mahirap, at mayroon silang isang kilalang-kilala na pagkahilig na gumala sa panganib, mawala o natigil sa mga magulash na bushes. Ang isang tupa na naiwan sa sarili nito ay isang tupa sa peligro, isang madaling target para sa mga mandaragit tulad ng mga leon at bear, na si David mismo ay nakipaglaban. Ang isang tupa ay ganap, 100%, nakasalalay sa pastol nito para sa lahat, para sa gabay sa berdeng pastulan, para sa sariwang tubig, para sa proteksyon mula sa mga mandaragit, para sa pagligtas kapag bumagsak ito, at para sa pangangalaga kapag ito ay may sakit o nasugatan. Kung wala ang pastol, ang kawan ay walang pagtatanggol at napapahamak. Ito ang lihim na lihim, ang mismong lens kung saan dapat nating tingnan ang buong awit. Kapag isinulat ni David ang mga salitang ito, hindi siya nagsasalita sa mga teoretikal na termino. Siya ay gumuhit mula sa isang buhay ng unang karanasan. Sinasabi niya na tayo, sa ating kalagayan ng tao, ay ang mga tupa. Kami ay mahina, madaling kapitan ng pagliligaw, at madalas na bulag sa mga panganib na nakapaligid sa atin. At ang Diyos ang pastol. Siya ang kailanman napanood, makapangyarihan, at malalim na nagmamalasakit na tagapag-alaga na nagbibigay ng lahat ng hindi natin maibibigay para sa ating sarili. Gamit ang mahalagang konteksto na yon, tingnan natin ang pinakaunang pagpapahayag, ang Panginoon ang aking pastol, hindi ko nais. Ito ay marahil ang pinakasikat na linya, ngunit ang tunay na kahulugan nito ay madalas na hindi maunawaan. Pansinin ang malalim na pagpapalagayang loob ng unang 3 salita, ang Panginoon ay aking pastol. Ito ay hindi isang pastol, o the world's shepherd. Ito ay isang malalim na personal na pag-angkin. Si David ay nagtatatag ng isang one-on-one na relasyon. Hindi ito tungkol sa isang malayong Diyos na nagmamalasakit sa sangkatauhan mula sa malayo, ito ay tungkol sa tagalikha ng universo na pumili upang maging iyong personal na gabay, ang iyong tagapagtanggol, ang iyong tagapagbigay ng serbisyo. Ang kapangyarihan ng buong salmo ay nakasalalay sa iyong kakayahang gawin ang deklarasyong ito, upang makita ang Diyos hindi lamang bilang isang puwersa ng kosmiko, kundi bilang iyong pastol. Pagkatapos ay dumating ang pangako, hindi ko nais. Ang aming mga modernong, hinihimok ng mga mamimili ay agad na binibigyang kahulugan nito bilang,
Kukunin ko ang lahat ng gusto ko. Ngunit hindi yun ang lihim. Ang isang mabuting pastol ay hindi nagbibigay ng isang tupa kung ano ang nais nito. Maaaring gusto ng isang tupa na kumain ng mga nakakalaso na damo dahil mukhang berde sila, o gumala sa tunog ng isang mabilis na ilog, hindi alam na maaaring mapawi ito. Nagbibigay ang isang mabuting pastol kung ano ang kailangan ng tupa. Ang lihim ng pagkakaloob ng banal ay hindi tungkol sa pagtupad sa ating bawat pagnanasa, ngunit tungkol sa Diyos na perpektong nagbibigay ng bawat pangangailangan. Ito ay isang pangako ng sapat, hindi labis na labis. Nangangahulugan ito na kapag ikaw ay nasa ilalim ng pangangalaga ng mabuting pastol, hindi ka magkakaroon ng kakulangan. Isipin ang mga Israelita sa disyerto. Hindi binigyan sila ng Diyos ng kapistahan ng kanilang mga paboritong pagkain mula sa Egypt. Binigyan niya sila ng mana, isang kakaibang tinapay mula sa langit. Ito mismo ang kailangan nila upang mabuhay, nagbigay ng sariwang bawat araw, na nagtuturo sa kanila ng isang aralin sa pang-araw-araw na pag-asa. Siya ang kanilang pastol sa ilang. Isaalang-alang ang propeta Elias, na nagtatago ng brook cherith sa panahon ng taggutom. Hindi siya itinayo ng Diyos ng isang palasyo, inutusan niya si ravens na dalhin siya ng tinapay at karne tuwing umaga at gabi. Ito ay isang mapagpakumbaba, makahimalang pagkakaloob, perpektong angkop sa kanyang pangangailangan. Ang probisyon ng Diyos ay madalas na mukhang ganyan. Maaaring hindi ito ang trabaho na nais mo, ngunit ito ang nagbabayad ng mga bayarin at nagbibigay sa iyo ng kapayapaan. Maaaring hindi ito ang pagpapagaling na ipinagdasal mo, ngunit ang lakas upang matiis ang sakit. Ito ay karunungan kapag nalilito ka, kapayapaan sa gitna ng isang bagyo, at lakas kapag naramdaman mong hindi ka makagawa ng isa pang hakbang. Upang ipahayag ang "hindi ko nais", ay palayain ang iyong pagkakahawak sa iyong nais at tiwala na alam ng pastol ang iyong tunay na mga pangangailangan na mas mahusay kaysa sa iyo, at hindi siya kailanman mabibigo na ibigay ang mga ito. Ang tiwala na ito sa probisyon ng pastol ay natural na dumadaloy sa susunod na deklarasyon, na nagpapakita ng asterisk kung paano siya nagbibigay para sa aming mga pangangailangan. Ito ay isang larawan ng malalim na kapayapaan at pagpapanumbalik. Isinulat ni David, ginagawa niya akong humiga sa berdeng pastulan, pinangungunahan niya ako sa tabi ng tubig pa rin. Hayaan itong masira, dahil ang mga pamamaraan ng pastol ay mahalaga lamang sa kanyang mga pangako. Una, ginagawa niya akong humiga sa berdeng pastulan. Bigyang pansin ang pandiwa na yun, gumagawa sa akin. Iminumungkahi nito ang isang banayad ngunit matatag na pagpilit. Hindi ito mungkahi. Bakit kailangan nating maging ginawa upang humiga at magpahinga? Dahil, tulad ng tupa, tayo ay hindi mapakali na mga nilalang. Kami ay madaling kapitan ng pagkabalisa. Ang isang tupa ay hindi maihiga kung natatakot ito, kung may alitan sa kawan, kung ito ay nababagabag ng mga peste, o kung gutom ito. Hindi ito kayang ayusin ang sarili. Dapat munang hawakan ng pastol ang lahat ng mga banta na ito. Dapat niyang i-scan ang abot tanaw para sa mga mandaragit, lutasin ang mga hindi pagkakaunawaan, ilapat ang mga langis na nagpapanatili ng mga langaw, at haantong sa isang lugar kung saan kinain nila ang kanilang punan. Pagkatapos lamang, kapag natutugunan ang lahat ng kanilang mga pangangailangan at ang lahat ng kanilang mga takot ay kumalma, maaari ba silang humiga? Hindi kami naiiba. Nakatira kami sa isang kultura na sumasamba sa pagiging abala. Nakasuot kami ng pagkapagod tulad ng isang badge ng karangalan. Ang pahinga ay parang catamaran. Ang katahimikan ay nakakaramdam ng hindi produktibo. At kaya tumatakbo kami, at nagsusumikap tayo, at nag-aalala kami, at sinusunog namin ang ating sarili, habang ang lahat ay nakikipag-usap sa mga patlang, sinusubukan na makahanap ng pagpapakain sa mga bagay na hindi maaaring masiyahan ng susunod na pagsulong, ang pagpapatunay ng iba, ang akumulasyon ng mga bagay. At ang mabuting pastol ay tumingin sa amin ng habag at nagsasabing, sapat na yon. Siya ay ginagawa sa amin humiga. Minsan ito ay nagmumula sa anyo ng isang krisis, isang sakit, pagkawala ng trabaho, isang sandali kung saan ang aming galit na aktibidad ay dinala sa isang screeching. Sa sandaling yon, parang isang parusa. Ngunit sa karunungan ng pastol, ito ay isang biyaya. Tinatanggal niya ang mga mandaragit ng pagkabalisa, paglutas ng alitan sa ating mga kaluluwa,
at pinangungunahan tayo mula sa mga peste ng kaguluhan upang sa wakas ay makapagpahinga tayo sa berdeng pastulan ng kanyang presensya. Ang mga pastulan na ito ay kung saan ang ating mga kaluluwa ay tunay na pinakain. Ito ang pagpapakain na matatagpuan sa kanyang salita, sa tahimik na panalangin, sa pakikisama ng mga mananampalataya, sa kagandahan ng kanyang nilikha. Hindi lamang niya itinuturo ang pastulan at umaasa na mahanap natin ito, aktibo niyang dinadala tayo doon at nilikha ang mga kondisyon na kinakailangan para sa ating kapayapaan. Pagkatapos, nagpapatuloy si David, pinangungunahan niya ako sa tabi ng tubig pa rin. Pansinin ang paglipat mula sa ginagawang hanggang sa humantong sa akin. Matapos nating maibalik sa pamamagitan ng pahinga, handa na tayong pamunuan. At saan niya tayo pinamumunuan? Hindi sa isang galit na ilog o isang magulong baha, na kung saan ay kakatakot sa isang tupa, ngunit sa tabi ng tubig pa rin. Ang salitang Hebreo ay tubig ng pahinga. Ito ay tungkol sa malalim, pag-refresh ng kaluluwa. Ang isang tupa ay maaaring mapuna ng pinakamahusay na damo, ngunit walang tubig, hindi ito mabubuhay. Maaari nating makuha ang lahat ng mga panlabas na palatandaan ng tagumpay at pagkakaloob, ngunit kung wala ang panloob na pag-refresh ng espiritu, ang ating mga kaluluwa ay magiging tuyo at maaring. Alam ito ng pastol. Pinangunahan niya kami mula sa maingay, magulong alon ng mundo ang walang katapusang mga siklo ng balita, ang mga argumento ng social media, ang mga panggigipit na gumanap at nagdadala sa amin sa isang lugar ng tahimik na katahimikan. Ito ang kapayapaan na ipinangako ni Jesus, isang kapayapaan na higit sa lahat ng pag-unawa. Hindi ito ang kawalan ng problema sa labas, ngunit ang pagkakaroon ng katahimikan sa loob ito ay ang tahimik na kumpiyansa na ang pastol ay nasa kontrol, kahit na ang mundo sa paligid mo ay isang bagyo. Dinadala ka niya sa lugar kung saan maaari kang uminom ng malalim sa kanyang presensya at mapawi ang iyong espiritual na uhaw. Hindi ito stagnant water, ito ay tubig na kalmado, malinaw, at nagbibigay buhay. Ito ay isang sinasadya, banayad na patnubay sa espiritual at emosyonal na muling pagdadagdag. Maganda ang ritmo, pinapahinga niya tayo upang mapangalagaan, pagkatapos ay haantong siya sa amin na uminom at may refresh. Ito ay isang siklo ng biyaya, na idinisenyo ng isang pastol na nakakaalam mismo kung ano ang kailangan ng kanyang marupok na tupa, sandali. Ang lihim ay natututo upang ihinto ang pakikipaglaban sa kanyang kamay kapag sinusubukan niyang gawin kang humiga, at natutong sundin ang kanyang tinig kapag tinawag ka niya patungo sa tubig pa rin. Ito ay humahantong sa amin sa susunod na parirala, na kung saan ay ang direktang resulta ng pahinga at pampalamig na ito, ibinalik niya ang aking kaluluwa. Ito ang isa sa mga pinakamalalim at nakakaaliw na mga pangako sa lahat ng banal na kasulatan. Ang salitang Hebreo para sa pagpapanumbalik ay *shav*. Hindi lamang ito nangangahulugang mag-ayos o mag-patch up, tulad ng pag-aayos ng isang flat gulong. Nangangahulugan ito na ibalik, upang ibalik ang isang bagay sa orihinal na estado nito, upang maging sanhi ng pag-on. Ito ang salitang ginamit para sa pagsisisi bumalik sa Diyos. Kaya, kung ano ang idineklara ni David ay ang mabuting pastol na aktibong nagdadala ng ating panloob na pagkatao, ang ating mismong puwersa sa buhay, pabalik sa paraang orihinal na idinisenyo niya ito. Upang maunawaan ang lalim nito, kailangan nating bumalik sa tupa. Sasabihin sa iyo ng isang pastol tungkol sa isang kondisyon na kilala bilang isang cast na tupa. Ang isang tupa ay maaaring maging cast kapag ito ay namamalagi ng comfortable, marahil sa isang maliit na paglubog sa lupa, at pagkatapos ay gamunong ng bahagya masyadong malayo sa likuran nito. Dahil sa mabibigat na balahibo nito at ang mataas na sentro ng grabidad, maaari itong ma-stuck. Ang mga binti nito ay kumakalat sa hangin, ngunit wala itong paraan upang maiwasto ang sarili. Ito ay isang napakamapanganib na sitwasyon. Ang mga gas ay nagsisimulang bumuo sa rumen nito, pinutol ang sirkulasyon sa mga binti nito. Sa mainit na araw, ang isang tupa ng cast ay maaaring mamatay sa loob ng ilang oras. Ito ay ganap na walang magawa, mahina laban sa mga mandaragit, at lubos na hindi may save ang sarili. Hindi ba yun isang perpektong larawan sa atin sa mga oras? Nakukuha natin ang ating sarili sa mga posisyon sa espiritual, emosyonal, o kaisipan kung saan tayo ay ganap na natigil. Kami ay naging cast. Marahil ito ang bigat ng ating sariling pagmamataas,
ang ating sariling pagiging sapat sa sarili, na ginagawang top-heavy tayo at gamulong lamang tayo sa isang kanal ng ating sariling paggawa. Marahil ay hinahabol namin kung ano ang naisip namin na isang mas mayamang patch ng damo, isang karera, isang relasyon, isang tiyak na katayuan, at nagtatapos kami sa isang lugar ng kompromiso o burnout, flat sa aming likuran at hindi makabangon. O marahil ito ay ang paglubog ng pagkalumbay, ang hukay ng kalungkutan, o ang lambak ng pagkabalisa na ating tinutukoy, at bago natin ito nalalaman, tayo ay natigil, nag-flail at walang magawa. Sa sandaling yon, hindi natin may save ang ating sarili. Lahat ng aming pagsusumikap, lahat ng aming katalinuhan, lahat ng aming mga mapagkukunan ay walang silbi. Cast kami. At ano ang ginagawa ng pastol? Tumayo ba siya sa burol at sumigaw ng mga tagubilin? Subukan ang mas mahirap. Roll sa iyong kaliwa. Nakuha mo ang iyong sarili, ngayon lumabas ka. Hindi yun ang puso ng aming pastol. Ang isang mabuting pastol ay patuloy na binibilang ang kanyang tupa, na-scan ang kawan para sa anumang nawawala o sa pagkabalisa. Kapag nakakita siya ng isang tupa ng cast, tumatakbo siya rito. Dahan-daang pinahihit niya ang tupa, madalas na itinaas ito sa mga paa nito. Maaaring kailanganin niyang kuskusin ang mga binti nito upang maibalik ang sirkulasyon, na nagsasalita dito sa isang kalmado, matiyak na tinig. Ibinalik niya ito mula sa bingit ng kamatayan. Ito ang ginagawa ng Diyos kapag pinapanumbalik niya ang ating kaluluwa. Hinahanap niya kami sa aming kondisyon ng cast. Hindi niya tayo hinatulan dahil sa ating kamangmangan o sa ating kahinaan. Lumapit siya sa amin ng may pakikiramay, umabot, at ibinalik tayo sa aming mga paa. Ang pagpapanumbalik na ito ay ang kanyang inisyatibo. Ito ang biyaya na hahanapin tayo kapag nawala tayo, ang lakas na itinaas tayo kapag mahina tayo, ang kamay na lumiliko sa atin kapag nahaharap tayo sa maling direksyon. Ito ang kapatawaran na pinupunasan ng slate na malinis at nagsasabing, magsimula ulit tayo. Ito ang pagpapagaling na nagpapagaan sa mga nasirang bahagi ng ating mga puso at isipan. Ito ay isang malalim, personal, at malakas na interbensyon. Hindi lamang siya nagbibigay sa amin ng isang mapa para sa pagpapanumbalik, siya mismo ang ating pagpapanumbalik. Dinadala niya ang ating kalooban, ang ating emosyon, ang ating mga saloobin, ang ating buhay, ang aming asterisk na fish asterisk sa pag-align sa kanyang puso, na itinatakda tayo ng mahigpit sa landas. Hindi ito isang beses na kaganapan, ito ang pang-araw-araw, sandali by moment na ministeryo ng mabuting pastol sa kanyang prone to wander na tupa. At sa sandaling na ibalik niya sa amin, ang aming mga paa, ano ang susunod na mangyayari? Hindi lang niya sinasabi, sige, mabuti ka na ngayon. Maging mas maingat sa susunod, at maglakad palayo. Hindi yun ang likas na katangian ng kanyang pangangalaga. Ang susunod na linya sa Salmo ay nagsasabi sa amin ng layunin ng pagpapanumbalik, pinangunahan niya ako sa mga landas ng katwiran para sa kapakanan ng kanyang pangalan. Ang pagbabalik sa aming mga paa ay hindi ang layunin ng pagtatapos. Ang layunin ng pagtatapos ay ang paglalakad kasama niya. Ang pagpapanumbalik ay para sa paglalakbay. Pansinin ang koneksyon. Una, ginagawa niya kaming humiga sa berdeng pastulan. Pagkatapos ay pinangungunahan niya kami sa tabi ng tubig pa rin. Pagkatapos, kapag hindi natin maiiwasang mapasok ang ating sarili at maging cast, ibabalik niya ang ating kaluluwa. At kaagad pagkatapos, siya ay nangunguna muli. Ang kanyang gabay ay ang pare-pareho, ang ritmo ng relasyon na ito. Ngayon, tingnan natin ang pariralang yon, mga landas ng katwiran. Sa ating mga modernong kaisipan, madalas nating katumbas ang katwiran, na may isang uri ng pagiging perpekto sa moral o isang listahan ng mga patakaran. Iniisip natin ito bilang pagiging prim at wasto, nang hindi kailanman nagkakamali. Ngunit sa konteksto ng isang pastol at ang kanyang tupa, ang kahulugan ay mas praktikal at malalim. Ang isang landas ng katwiran ay nangangahulugan lamang ng asterisk, tamang landas asterisk. Ito ang tamang landas. Ito ang ruta na ligtas, ang humahantong sa sustansya at malayo sa panganib. Ang mga tupa ay mga nilalang ng ugali at magbubuhos ng parehong lupain hanggang sa maging isang baog na mangkok ng alikabok, isang bitag ng kamatayan. Uminom sila mula sa kontaminadong tubig kung naiwan sa kanilang sariling mga aparato. Wala silang kamalayan sa mas malaking larawan. Ang pastol, gayunpaman, alam ang lupain.
Alam niya ang mga panahon. Alam niya kung aling mga daanan ang humantong sa sariwang pastulan sa mataas na saklaw ng tag-init at kung alin ang humantong sa isang gilid ng bangin o den ng predator. Ang tamang landas ay ang kanyang nilakad dati, ang pinili niya para sa kagalingan ng kanyang kawan. Hindi kinakailangan ang pinakamadaling landas. Maaaring matarik, makitid, at mabato. Maaaring mga ilangan ito ng pagsisikap mula sa tupa. Ngunit ito ang asterisk kanang asterisk landas. Ang anumang iba pang landas ay, sa pamamagitan ng kahulugan, ang maling landas isang landas ng kawalang katarungan, na humahantong sa pagkawasak. Ito ay ganap na binabawi kung paano natin nakikita ang patnubay ng Diyos. Kapag pinangungunahan niya tayo sa mga landas ng katwiran, gagabayan niya tayo kasama ang tamang mga landas para sa ating buhay. Ito ang mga landas ng karunungan, ng integridad, ng layunin, ng tunay na pag-unlad. At tulad ng tupa, madalas na hindi namin nakikita ang malaking larawan. Maaari tayong matukso sa kung ano ang itsura ng isang mas madaling shortcut o isang mas nakakaakit, greener patch ng damo lamang sa ruta. Sa palagay namin, tiyak na ang ganitong paraan ay mas mahusay. Mukhang mas nakakaimbita kaysa sa mabato na landas na ito na ang pastol ay nasa. Ngunit alam niya na ang aming shortcut ay humahantong sa isang swamp. Alam niya na ang damo na mukhang greener ay puno ng mga nakakalaso na damo. Ang aming pananaw ay limitado sa aming agarang pagnanasa at kung ano ang makikita natin ng ilang mga paa sa harap namin. Ang kanyang pananaw ay mula sa burol, nakikita niya ang buong paglalakbay, ang simula mula sa huli. Ang pagsunod sa kanya sa mga landas ng katwiran ay isang gawa ng tiwala, na naniniwala na ang pastol ay nakakaalam ng mas mahusay kaysa sa mga tupa. At bakit niya ito ginagawa? Ang salmo ay nagbibigay sa amin ng panghuli dahilan, para sa kapakanan ng kanyang pangalan. Napakahalaga nito, pinangunahan niya kami sa tamang landas hindi dahil nakuha namin ito o dahil napakahusay nating sundin. Ginagawa niya ito sapagkat ito ay salamin ng kanyang pagkatao. Ito ay tungkol sa kanyang reputasyon, ang kanyang tunay na pangalan. Sa sinaunang mundo, ang pangalan at reputasyon ng isang pastol ay direktang nakatali sa kalagayan ng kanyang kawan. Kung nakakita ka ng isang kawan ng malusog, maayos, maunlad na tupa, alam mo na ang kanilang pastol ay bihasang, masigasig, at nagmamalasakit. Sasabihin mo, iyon ang kawan ng isang magandang pastol. Ang kanyang pangalan ay pinarangalan ng kalusugan ng kanyang mga tupa. Sa kabaligtaran, ang isang kawan na walang kabuluhan, nakakalat, at may sakit na nagdala ng kahihiyan sa pangalan ng pastol. Kapag pinangungunahan tayo ng Diyos, gagabay sa atin, at nagbibigay para sa atin, ipinapakita niya kung sino siya. Siya ang mabuting pastol. Ang kanyang patnubay ay isang patuto sa kanyang katapatan, kanyang karunungan, at ang kanyang pagmamahal. Kapag pinagkakatiwalaan natin siya at sinusunod ang kanyang nangunguna, ang ating buhay ay naging isang salamin ng kanyang mabuting pangalan. Hindi ito tungkol sa amin na mukhang matuwid, tungkol ito sa kanya na ipinahayag bilang matuwid. Ang aming kagalingan ay nakatali sa kanyang kaluwalhatian. Siya ay may isang vested na interes sa aming tagumpay, hindi dahil ito ay nagpapasaya sa amin, ngunit dahil ipinapakita nito ang kanyang kamanghamanghang karakter sa isang mundo ng panunood. Nangangahulugan ito na kahit na ang landas ay mahirap, maaari tayong maging kumpiyansa na ito ang asterisk kanang asterisk landas. Pinili ng isang pastol na nag-stack ng kanyang sariling karangalan sa pagkuha sa amin ng ligtas sa aming patutunguhan. Dinadala ito sa amin sa isa sa mga pinakatanyag, at marahil pinaka hindi pagkakaunawaan, mga taludtod sa lahat ng banal na kasulatan. Sapagkat si David, na napatunayan lamang na ang pastol ay nangunguna sa kanya sa asterisk kanan asterisk mga landas, agad na sinusunod ito, oo, kahit na naglalakad ako sa lambak ng anino ng kamatayan, hindi ako matatakot na masama. Ngayon maghintay ng 1 minuto. Iyon ay parang isang pagkakasalungatan. Kung pinangungunahan ako ng Diyos sa tamang mga daanan, bakit sa mundo ay direktang humantong ang ruta na iyon sa pamamagitan ng lambak ng anino ng kamatayan? Malamang na iniisip natin na kung nasa landas tayo ng Diyos, dapat itong lahat ng mga berdeng pastulan at tubig pa rin. Sa palagay namin ang isang matuwid na landas, ay nangangahulugang isang landas na walang sakit, walang takot, walang kadiliman. Ngunit ang karanasan ni David, at ang katotohanan ng ating sariling buhay, ay nagsasabi ng ibang kwento. Minsan ang landas ng katwiran,
ang tanging landas upang makarating sa susunod na lugar ng pagkakaloob at umunlad, dumiretso sa pinakamadilim na lambak na may isip. Sa kagubatan ng Judean, ito ay isang literal na katotohanan para sa mga pastol. Upang ilipat ang kanilang mga kawan mula sa mas mababang mga lupain ng taglamig hanggang sa malago na mga pastulan ng tag-init sa mataas na bansa, madalas na wala silang pagpipilian kundi ang mamuno sa kanila sa pamamagitan ng malalim, makitid, mapanlinlang na mga bangin, o wadis. Ito ay mga madilim na lugar. Ang mga mataas na dingding ng kanyan ay haharangya ng araw, paghahagis ng mahaba, hindi kilalang mga anino. Ang mga mandaragit jackals, lobo, kahit na mga leon ay maaaring magtago sa mga crevice ng mga bato. Hindi sigurado ang paa, ang isang baha ng flash ay maaaring dumating na may kaunting babala. Ito ay, medyo literal, isang lambak ng anino ng kamatayan. Ito ang pinakamapanganib na bahagi ng buong paglalakbay. Ngunit ito rin ay isang kinakailangang bahagi. Ito ay ang paraan sa pamamagitan ng. Ang lambak na ito ay isang talinghaga para sa pinakamadilim na panahon sa ating sariling buhay. Ito ang lambak ng kalungkutan pagkatapos ng isang nagwawasak na pagkawala. Ito ang lambak ng isang nakakatakot na diagnosis mula sa doktor. Ito ang lambak ng pagkakanulo, ng isang relasyon na gumuho sa paligid mo. Ito ang lambak ng pagkawasak sa pananalapi, ng pagkalumbay, ng isang espiritual na krisis kung saan naramdaman ng Diyos ang 1,000,000 milya ang layo. Ito ang mga lugar kung saan malaki ang mga anino at ang takot ay isang palaging kasama. At ang salmo ay hindi nangangako na makukuha natin ang libis. Hindi nito sinasabi na ang pastol ay airlift sa atin. Sinasabi nito na dumadaan tayo sa ito. Ito ay bahagi ng paglalakbay. Ngunit narito ang mahalaga, nagbabago na katotohanan ng talatang ito. Pansinin ang hindi kapani-paniwalang paglipat sa wika. Hanggang sa puntong ito, pinag-uusapan ni David ang tungkol sa Diyos sa ikatlong tao, siya, ay humiga ako. Siya, ang humantong sa akin, para sa ang kanyang pangalan ay kapakanan. Ito ay isang pahayag ng pananampalataya, isang pagpapahayag ng teolohikal na katotohanan. Ngunit sa sandaling ang landas ay pumapasok sa lambak, ang wika ay nagiging personal na personal. Lumipat ito sa pangalawang tao, hindi ako matatakot na hindi masama, para sa ikaw ay kasama ko, ang iyong rod at ang iyong kawani, pinapaginhawa nila ako. Sa magagandang panahon, madaling pag-usapan ang Diyos. Ngunit sa lambak, pinag-uusapan natin sa Diyos. Hindi na siya isang konsepto na pinaniniwalaan natin, siya ay isang presensya na kumapit kami. Ang kadiliman ng lambak ay may paraan ng pagsunog sa mga formalidad. Ang natitira lang ay ang hilaw, desperado na pangangailangan para sa pastol mismo. At ang pangako ay hindi ang kawalan ng lambak, ngunit ang pagkakaroon ng pastol sa lambak. Para sa iyo ay kasama mo ako. Iyon ang pundasyon ng aming katapangan. Ang aming takot ay hindi tinanggal dahil nawala ang panganib. Ang panganib ay tunay na totoo. Madilim ang mga anino, ang mga mandaragit ay umiikot. Ang aming lakas ng loob ay nagmula sa katotohanan na hindi tayo naglalakad ng mag-isa. Ang pastol ay naruroon sa amin, mas malapit kaysa dati. At wala siyang walang kamay. Sinabi ni David, ang iyong baras at ang iyong mga tauhan, pinapaginhawa nila ako. Ito ang mga mahahalagang tool ng isang sinaunang pastol, at kinakatawan nila ang dalawang natatanging aspeto ng pangangalaga ng Diyos sa amin. Ang baras ay isang maikli, mabibigat na club, kung minsan ay may isang matigas, knobbed end. Ito ang pangunahing sandata ng pagtatanggol ng pastol. Kapag ang isang lobo o isang leon ay sumalakay sa kawan, ginamit ng pastol ang baras upang labanan ito, upang masira ang mga buto nito, upang maprotektahan ang kanyang tupa. Ang baras ay kumakatawan sa kapangyarihan ng Diyos, ang kanyang proteksyon, ang kanyang mabangis na pagtatanggol sa kanyang mga anak. Kapag nasa libis tayo at ang kaaway ay umaatake, upang bamulong ng mga kasinungalingan, upang magdala ng akusasyon at takot, ang baras ng Diyos ang ating ginhawa. Ito ang paalala na ang aming pastol ay isang mandirigma na nakikipaglaban para sa amin. Siya ang ating tagapagtanggol. Ang kawani, sa kabilang banda,
ay isang mahaba, payat na poste, madalas na may isang baluktot o kawit sa dulo. Hindi ito sandata, ito ay isang tool ng gabay at pangangalaga. Sa mga kawani, ang isang pastol ay malumanay na mag-alis ng isang naliligaw na tupa pabalik sa landas. Makakarating siya sa isang hukay o isang madulas na bush upang mag-angat ng isang tupa na bumagsak at nakulong. Gagamitin niya ang baluktot upang gumuhit ng isang kordero na malapit sa kanyang tagiliran, upang siyasatin ito para sa mga pinsala, upang ipakita ito ng pagmamahal. Ang kawani ay kumakatawan sa personal, malambot, matalik na patnubay ng Diyos. Ito ay ang kanyang banayad na kurso pagwawasto kapag nagsimula tayong gumala. Ito ay ang kanyang kamay na umaabot upang iligtas kami kapag nahulog kami. Ito ang paghila ng kanyang espiritu na gumuhit sa atin malapit sa kanyang puso. Sa lambak, kung saan napakadaling mawala o mahulog, ang kawani ng pastol ay isang malalim na kaginhawaan, na nagpapaalala sa atin na hindi lamang siya ang ating tagapagtanggol, kundi ang ating banayad na gabay. Kaya, mayroon kaming baras ng proteksyon at ang mga kawani ng gabay. Mayroon kaming pagkakaroon ng pastol sa pinakamadilim na lambak, at iisipin mo na magiging sapat ito. Upang mabuhay lamang ang lambak ng anino ng kamatayan ay isang tagumpay sa sarili nito. Ngunit ang plano ng pastol para sa amin ay hindi lamang kaligtasan. Hindi lamang ito tungkol sa pagdaan sa kadiliman. Ang susunod na mangyayari sa salmo na ito ay napakasamang, kaya hindi inaasahan, dapat itong huminga. Ganap na inilipat ni David ang imahinasyon. Sa taludtod 5, ang eksena ay nagbabago mula sa isang taksil na landas patungo sa isang banqueting hall. Ang pastol na nangunguna sa tupa ngayon ay nagiging mabait na host. Isinulat ni David, naghahanda ka ng isang mesa sa harap ko sa pagkakaroon ng aking mga kaaway. Pag-isipan mo yun sandali. Hindi niya sinasabi, naghahanda ka ng isang mesa para sa akin asterisk pagkatapos asterisk ang aking mga kaaway ay natalo. Hindi niya sinasabi, pinangunahan mo ako sa isang ligtas na lugar na malayo sa aking mga kaaway at asterisk pagkatapos ay pinapakain mo ako. Hindi, ang kapistahan ay kumalat mismo sa gitna ng larangan ng digmaan. Nandoon pa rin ang mga kaaway. Nanunood sila. Ito ay isang larawan ng hindi kapani-pani walang pagpapatunay at karangalan. Sa sinaunang mundo, ang pagbabahagi ng pagkain ay isang gawa ng pakikisama, kapayapaan, at tipan. Para sa Diyos na maghanda ng isang mesa para sa atin ay nangangahulugang inaanyayahan niya tayo sa matalik na pakikisama sa Kanya. Ngunit upang gawin ito, sa pagkakaroon ng aking mga kaaway, ay isang pampublikong deklarasyon. Sinasabi ng Diyos sa bawat takot, bawat akusado, bawat kapangyarihan na nakatayo laban sa iyo, ang isang ito ay akin. Ang isang ito ay nasa ilalim ng aking proteksyon. Ang isang ito ang aking pinarangalan na panauhin. At wala kang magagawa tungkol dito. Ang iyong mga kaaway kung sila ay mga tao na sumasalungat sa iyo, mga espiritual na puwersa ng kadiliman, o ang panloob na mga kaaway ng takot at pag-aalinlangan ay pinipilit na manood bilang pinarangalan ka ng Diyos. Ang mga ito ay nabawasan sa papel ng mga manunood sa isang piging na hindi nila maaaring hawakan. Sinasabi nito sa amin ang isang bagay na malalim tungkol sa pagkakaloob ng Diyos. Hindi niya hinihintay na maging perpekto ang ating mga kalagayan upang pagpalain tayo. Hindi niya hinihintay ang pagpasa ng bagyo upang bigyan tayo ng kapayapaan. Kumalat siya ng isang kapistahan ng kanyang biyaya, ang kanyang kagalakan, at ang kanyang pagkakaloob mismo sa gitna ng kaguluhan. Habang ang labanan ay nagagalit sa paligid natin, inaanyayahan niya kaming umupo at kumain kasama niya. Ito ang kapayapaan na higit sa pag-unawa. Ito ay ang kakayahang magkaroon ng isang kalmado at sustansya na kaluluwa kahit na ang mundo sa paligid mo ay kaguluhan. Nariyan pa rin ang mga kaaway, ang kanilang mga banta ay maaaring naririnig pa rin. Ngunit sa talahanayan kasama ang pastol, nasira ang kanilang kapangyarihan. Ang aming focus ay wala na sa kanila, nasa host ito na naglilingkod sa amin. At ang probisyon ay hindi titigil doon. Patuloy ni David, pinahiran mo ang aking ulo ng langis. Muli, ito ay mayaman sa kahulugan para sa isang host sa kulturang yon. Ang pagpapahid ng ulo ng isang panauhin na may mabangong langis ay isang kilos ng maligayang pagdating, karangalan, at pampalamig. Matapos ang isang mahabang paglalakbay sa pamamagitan ng isang mainit, maalikabok na lupain, ang kilos na ito ay nakapapawi at muling nabubuhay.
Ito ay isang paraan ng pagsasabi, ikaw ay lubos na pinahahalagahan dito. Mamahinga, ligtas ka, ikaw ang aking pinarangalan na kaibigan. Kapag pinapahiya ng Diyos ang ating ulo ng langis, pinapaginhawa niya ang ating pagod na kaluluwa na kakagulo siya sa mga sugat na kinuha namin sa lambak. Ibinuhos niya ang kanyang pabor at kagalakan sa amin, na minarkahan tayo bilang kanyang minamahal na panauhin. Mayroon ding application ng pastol dito. Ang mga pastol ay madalas na mag-a-apply ng isang espesyal na pamahid, isang halo ng langis at iba pang mga bagay, sa mga ulo ng kanilang tupa. Pipigilan nito ang mga langaw at iba pang mga insekto mula sa pagpasok sa lana ng tupa at pagtula ng mga itlog sa kanilang mga sipi ng ilong, na maaaring magmaneho ng isang tupa sa kabaliwan, maging sa pagkamatay nito. Ang langis ng pagpapahid ay isang anyo ng proteksyon, isang pagpapagaling na pagpapagaling. Sa parehong paraan, ang pagpapahid ng Diyos ang pagkakaroon at gawain ng kanyang banal na espiritu sa ating buhay ay nagpoprotekta sa ating mga isipan mula sa mga insekto, ng kaaway, ang nakakagulat na takot, ang nakakainis na kasinungalingan, ang mga bumabagsak na mga akusasyon na sumusubok na humimok sa atin sa kawalan ng pag-asa. Ang pagpapahid ng Diyos ay nagdudulot ng pagpapagaling, ngunit nagdadala din ito ng isang banal na proteksyon sa ating isip at puso. Kaya mayroon kaming hindi kapani-paniwalang eksenang ito, nakaupo kami sa isang talahanayan ng kasaganaan, na pinarangalan ng Diyos, sa harap mismo ng aming mga kaaway. Ang aming mga sugat ay napapawi, ang aming mga espiritu ay na-refresh ng kanyang presensya. At pagkatapos ay idinagdag ni David ang pangwakas na ugnay sa larawang ito ng labis na biyaya, tumatakbo ang aking tasa. Pansinin, hindi niya sinasabi na, ang aking tasa ay puno. Ang isang buong tasa ay mabuti. Ang isang buong tasa ay sapat. Ang isang buong tasa ay nakakatugon sa pangangailangan. Ngunit ang ating Diyos ay hindi isang Diyos na may sapat lamang. Siya ang Diyos ng kasaganaan. Siya ang Diyos ng higit pa kaysa sa sapat. Ang isang umaapaw na tasa ay isang larawan ng isang pagpapala na napakalawak, isang kagalakan na kumpleto, na hindi ito mapapaloob. Nag-spills ito sa mga gilid. Hindi lamang ito tungkol sa pagkakaroon ng aming mga pangangailangan. Ito ay tungkol sa pagiging labis na ibinigay para sa, kaya't nalubog sa kabutihan ng Diyos, na ang kanyang mga pagpapala ay ibubuhos sa atin at sa buhay ng mga nakapaligid sa atin. Ito ang puso ng Diyos para sa iyo sa gitna ng iyong pakikibaka. Hindi lamang upang matulungan kang mag-scrape ng, hindi lamang upang mapunta ka sa linya ng pagtatapos. Ang kanyang pagnanais ay i-host ka sa isang kapistahan, upang parangalan ka, pagalingin ka, at punan ka ng isang kagalakan at isang pagpapala na napakahusay na umaapaw ito. Ang mundo ay nagpapatakbo sa isang prinsipyo ng kakulangan, ng pakikipaglaban para sa limitadong mga mapagkukunan. Ngunit ang kaharian ng Diyos ay nagpapatakbo sa prinsipyo ng umaapaw na tasa. Ang aming pastol ay nagmamay-ari ng mga baka sa 1,000 burol. Ang kanyang mga mapagkukunan ay walang hanggan, at nasisiyahan siya sa pagbuhos sa kanila para sa kanyang mga anak. Ang lambak ay maaaring maging totoo, ang mga kaaway ay maaaring naroroon, ngunit sa mesa ng pastol, ang tasa ay palaging tumatakbo. At ano ang overflow na ito? Ito ba ay para lamang sa ating sariling kasiyahan, isang pribadong espiritual na luho? Hindi. Ang isang umaapaw na tasa ay sinadya upang pagpalain ang iba. Kapag ibinubuhos ka ng Diyos hanggang sa pag-apaw, ito ay upang ang kanyang kabutihan, ang kanyang kagalakan, kanyang kapayapaan, ang kanyang probisyon ay maaaring mawala mula sa iyong buhay at tubig ang tuyong lupa sa paligid mo. Ang iyong patuto ng kanyang probisyon sa lambak ay nagiging mapagkukunan ng pag-asa para sa ibang tao na pumapasok lamang sa kanilang sarili. Ang kapayapaan na ibinibigay sa iyo sa talahanayan ay nagiging isang nasasalat na kapaligiran na huminahon sa mga nababalisa na puso ng mga nakatagpo mo. Ang kagalakan na umaapaw mula sa iyo ay nagiging isang beacon, na iginuhit ang iba patungo sa mapagkukunan ng kagalakan na iyon. Ang aming umaapaw na tasa ay ang diskarte sa pag-eebanghelyo ng Diyos. Ang aming kasaganaan sa harap ng kahirapan ay isa sa pinakamalakas na patuto na mayroon tayo. Ang aming mga kaaway, na nakaupo doon na nanunood, huwag lamang kaming makita na nakaligtas, nakikita nila kaming umuunlad, kumakain, pinahiran, at umaapaw sa isang banal na supply na hindi nila maintindihan at hindi maaaring hawakan.
Ang kapistahan na ito, ang pagpapahid na ito, ang pag-apaw na ito, hindi ito pansamantalang pag-aalsa. Hindi ito isang maikling bakasyon mula sa lambak. Ito ay isang pangunahing paglipat sa ating katotohanan. At naiintindihan ito ni David. Lumipat siya mula sa paglalarawan ng karanasan sa talahanayan upang ideklara ang habambuhay na bunga ng pagiging panauhin ng naturang host. Sinabi niya, sa taludtod 6, tiyak na susundan ako ng kabutihan at awa sa lahat ng mga araw ng aking buhay. I-pause lang natin ang unang salitang yon, tiyak. Hindi ito isang, marahil, o isang, sana. Hindi ito kanais-nais na pag-iisip, ito ay isang pagpapahayag ng ganap na katiyakan, na hindi nakaugat sa kanyang sariling mga kalagayan, ngunit sa pagkatao ng pastol na nagho-host ng kapistahan. Matapos maranasan ang probisyon, proteksyon, at pagkakaroon ng pastol, ang pinakamadilim na lambak, ang kumpiyansa ni David ay hindi matitinag. Sinasabi niya, batay sa lahat ng nalalaman ko tungkol sa aking pastol, batay sa kapistahan na inihanda niya lamang para sa akin, ako ay talagang positibong kumbinsido sa isang bagay na ito. At ano ang kinukumbinsi niya? Ang dalawang banal na kasama ay makakasama sa kanya sa natitirang paglalakbay niya. Sino sila? Kabutihan at awa. Isipin ang mga ito bilang dalawang palaging dadalo ng Diyos, na itinalaga sa iyo para sa buhay. Ang mga ito ay tulad ng mga banal na bodyguard, ang isa ay naglalakad sa harap mo at isa sa likuran mo. Ang kabutihan ay ang salitang Hebreo *tov*. Nangangahulugan nito na ang lahat ay mabuti, kaaya-aya, maunlad, at kapaki-pakinabang. Ang kabutihan ay pagkakaloob ng Diyos para sa iyong hinaharap. Nauna ito sa iyo, pag-clear ng landas, pag-aayos ng mga banal na tipanan, paghahanda ng mga pagpapala, at paglalagay ng mga mapagkukunan na kakailanganin mo para sa paglalakbay sa unahan. Ito ang pangako na anuman ang iyong harapin bukas, ang kabutihan ng Diyos ay mayroon na nagtatrabaho para sa iyong pakinabang. At pagkatapos ay mayroong mercy. Ito ang mahusay na salitang Hebreo *hesed*. Halos imposible na isalin sa isang solong salitang Ingles. Nangangahulugan ito ng matatag na pag-ibig, mapagmahal na kabaitan, biyaya, at katapatan ng tipan. Kung ang kabutihan ay pagkakaloob ng Diyos para sa iyong kinabukasan, ang awa ay pagkakaloob ng Diyos para sa iyong nakaraan. Sumusunod si mercy sa likuran mo, na sumasakop sa iyong mga pagkakamali, pagpapatawad sa iyong mga kasalanan, pagalingin ang mga sugat na iyong ginawa sa iyong sarili at sa iba pa, at paglilinis ng mga gulo na iyong ginawa. Sinabi ni Mercy, ang iyong pagkabigo kahapon ay hindi kwalipikado sa iyo mula sa plano ng Diyos para sa iyo ngayon. Ang Mercy ay ang banal na bantay sa likuran, tinitiyak na wala sa iyong nakaraan ang maaaring mag-sneak at sirain ang iyong hinaharap. Ngunit ang imahe ay nakakakuha ng mas malakas kapag tiningnan natin ang salitang, sundin. Ang pandiwa ng Hebreo dito ay *radef*. At *radef* ay hindi lamang nangangahulugan na mag-trail sa likod ng caswall. Sa karamihan ng mga gamit nito sa lumang tipan, nangangahulugan ito na ituloy, upang habulin, upang manghuli. Ito ay isang agresibo, walang humpay, aktibong salita. Ito ang salitang ginamit upang ilarawan ang hukbo ni Paraon na hinahabol ang mga Israelita sa Red Sea. Ito ang salitang ginamit para sa isang predator na pangangaso ng biktima. Si David ay gumagawa ng isang radikal, marunong na pag-angkin. Sinasabi niya, ako ay hinabol ng mga kaaway. Ako ay hinabol ng takot at pagkabigo. Ngunit ngayon, napagtanto ko na ang tanging mga bagay na tunay na nangangaso sa akin, ang tanging mga bagay na walang tigil na hinahabol ako sa bawat araw, ay ang kabutihan at awa ng Diyos. Hindi mo maaaring malampasan ang mga ito. Hindi mo maitago sa kanila. Hindi ka maaaring magkaroon ng isang araw na napakasama upang makatakas ka sa kanilang hangarin. Sa iyong pinakamagandang araw, ang kabutihan ng Diyos ay hinahabol ka ng mga pagpapala. Sa iyong pinakamasamang araw, kapag natitisod ka at nahuhulog, naruroon ang kanyang awa, pangangaso ka upang kunin ka, linisin ka, at ibalik ka sa landas. Hindi ito isang pasibo na pag-asa, ito ay ang pagpapahayag na kami ay aktibong hinabol ng walang humpay, hindi nagbibigay up, hindi tumitigil sa pag-ibig ng Diyos. Ang kabutihan at awa ay ang mga tupa ng pastol, na ipinadala upang panatilihin tayo sa kawan. Ang kabutihan ay tumatakbo sa unahan,
na tumatakbo sa mga panganib at paghahanap ng berdeng pastulan, habang ang mercenip sa aming mga takong, na nagdadala sa likuran, siguraduhin na walang tupa ang naiwan, kahit gaano kalayo ang kanilang naligaw. Ito ang aming seguridad para sa lahat ng mga araw ng aking buhay. Hindi lang ang magagandang araw, hindi lamang ang mga araw ng bundok, bawat solong araw, ang mga araw ng Dark Valley, ang nakalilito na mga araw, ang makamundo, mayamaw na araw, ang mga araw na naramdaman natin na malayo, ang mga araw na naramdaman nating malapit. Sa bawat isa sa kanila, ang pagtugis ay nasa. Kaya, sa halip na tumakbo mula sa iyong nakaraan o natatakot sa iyong hinaharap, hinamon ko kang tumayo at hayaan ang iyong sarili na mahuli ng walang tigil na pag-ibig ng pastol. Pag-isipan ito, kailan ang isang oras sa iyong buhay maaari mo na ngayong makita na ang kabutihan at awa ay aktibong nangangaso sa iyo, kahit na naramdaman mong ganap na nag-iisa. Gusto kong marinig ang iyong kwento sa mga komento sa ibaba. Kung ang pananaw na ito ay nakatulong sa iyo ngayon, gawin mo akong pabor at pindutin ang pindutan ng pag-subscribe at i-ring ang bell ng abiso upang hindi mo makaligtaan ang aming susunod at pangwakas na video sa awit na ito, kung saan tuklasin natin kung ano ang tunay na ibig sabihin na tumira sa bahay ng Panginoon magpakailanman. Hanggang sa pagkatapos, magpahinga sa kaalaman na hinahabol ka. Ito si Marco, nag-sign off.